Okay, let's do a reaction video. Ito, sabi niya, mensahe ng tatay kong sa iba nagpakaama. Tapos minaampon ako sa kapatid niya para mag-asawa ng bago kasi namatay si mama. Ito yung message. Nak, morning. Baka naman pwedeng makahingi ng 2,000 pang dagdag lang paggawa ng motor at pang pa-check ups ko. Sensya na, mahina trabaho ni Otto. Alam mo naman, hindi ako naasa sa mga kapatid ko. Yun naman ay, kung mayroon ka lang naman, salamat, ingat ka lagi dyan. Grabe! Saan kinukuha ng tatay mo ang kakapalan ng kanyang pes? Hello? Ipinaampon ka sa kapatid niya kasi hindi kanya kayang buhayin, plus ikaw ang sinisisi sa pagkamatay ng nanay. Kasi yun, nabasa niya din. Tinanong niya kasi, sabi niya, before, ni-ask ko yung stepmom ko kung bakit hindi ako kinuha ng papa. Bakit ako pinaampon sa kapatid niya? Ang sagot sa akin ng stepmom ko, hindi ka kayang alagaan ng papa mo. Hindi kanya kayang makita. Doon nag-sink in lahat sa utak ko, na ako ang sinisisi niya kung bakit namatay si mama. P.S. Namatay si mama sa panganganak niya sa akin. Really? Hello? The moment na ipinampun mo yung anak mo sa ibang tao, ay wala ka ng karapatan sa anak mo, okay? At lalong hindi mo pag-aari ang anak mo, okay? Papasok-pasok kayo sa isang mahirap uling sitwasyon, tapos hindi mo naman kayang panintigan. Ito yung hindi ko maintindihan talaga sa ibang mga tao, ano? Kung papasok kayo sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sana make sure kung kaya nyo ba yung panindigan, kaya nyo bang buhayin, or kaya nyo bang, anong tawag dito, kung papasukin nyo yung buhay na yan, kaya nyo bang sustentuhan yung buhay na papasukin ninyo o yung buhay na meron kayo ngayon, okay? Kasi there's no turning back. Hindi kayo pwedeng bumalik sa anak nyo para lang manghingi ng 2,000. Oh my God. Like the nerve, okay? My God, mangungunsumi talaga sa'yo yung anak mo. Hello? Inalis mo na yung karapatan mo sa kanya. Iniluwal mo lang siya pero wala ka sa buhay niya. Wala ka sa presence niya. Hindi ka naging ama sa kanya. Hindi ka naging provider sa kanya. Hindi ka naging present sa buhay niya. Hindi mo rin siya nabigyan ng edukasyon, ng panahon, ng oras na makasama siya. And then ngayon, magme-message ka na pahingin ka ng 2,000? Hello. Kapal. Hindi ko talaga maintindihan. Nainis ako sa mga ganyang tao. Like, na ang galing-galing gumawa ng pagkakamali sa buhay, tapos hindi naman pala kayang panindigan yung buhay na pinasok nila. Tapos, in the end, sa iyo din pala babalik para magpasalo. The nerve. The heck. Okay? No. Ay, nako. Pero, ako sa kanya, hindi ko bibigyan ng 2,000. Bala ka sa buhay mo. I-block ko yan. Ganyan. Kasi, ito yung hindi ko maintindihan talaga. Ano yung sabi pa nila na, magulang mo yan. Kahit anong sama ng magulang mo, tanggapin mo. Sorry ha, pero ang mali ay is mali. Kahit magulang natin yan, kung nagkamali sila. Hindi pwede na basta na lamang silang, pupunta na naman sa'yo dahil hindi na naman sila natuto sa buhay nila. No! Kailangan nilang matuto sa unang pagkakamali nila sa buhay, okay? Kailangan nilang matutunan yung buhay. Kung paano itatawid yung buhay nila, okay? Kailangan matutunan nila yon. Hindi pwedeng pag nagkamali na naman sila, tatakbo na naman sila sa'yo, ay mali naman yon. Kasi pag ganyan, tapos sinulungan mo uli, hindi talaga lalo matututo yan. Papaulit-ulit lang silang magkamali sa buhay nila kasi, okay lang magkamali kasi meron namang magsasalo sa akin eh. Kaya dyan pumapasok yung hindi sila talaga natututo sa buhay nila. Paulit-ulit lang silang gagawa ng mga pagkakamali sa buhay nila. Paulit-ulit lang nilang ulitin yung mga maling ginagawa nila. And unfortunately, hindi ko rin maintindihan yung mga ganyang tao na ang dali-dali para sa kanila na gumawa ng mga pagkakamali sa buhay sa halip na idagoy nila yung buhay nila, ayusin yung buhay nila, pagandahin yung buhay nila. Alam mo yung hindi na nga afford yung buhay, yung pamumuhay nila. Papasok ulit sa isang magulong buhay at sa isang buhay na hindi nila ma-afford. Hindi ko maintindihan yun. Like, hello? Di ba dapat unahin mo muna yung sarili mo? Isaayos mo muna yung buhay mo. Isaayos mo muna yung sarili mo. Unang-una, isaayos mo yung kapirahan mo. Kung hindi ka magkaigi sa naging failed mong buhay, iunahin mo munang iangat yun yung hindi naging, anong tawag dito, hindi naging successful, okay? Unahin mong isaayos yun para hindi na mag-failed. Para maging success, kumbaga. And then, saka ka pumasok ulit sa isang buhay na
okay, gusto mo nang mag-asawa uli, then make sure, tanungin mo muna yung sarili mo kung afford mo, okay? Dahil kung hindi mo afford, just go learn. Ito yung tinatawag at sinasabi ko na pinapalaki mo lang lalo yung problema mo sa buhay. Okay? Hindi mo tinakasan yung problema mo. Lalo mo lang siyang pinalaki. Nag-add ka lang uli, okay? Ng mga panibagong problema. Hindi naman komplikado talaga ang buhay eh. Dapat, alam mo na kung mahirap ang buhay, you know, make it make sense. Huwag ka nang papasok uli sa mahirap na sitwasyon. Okay? Ganon. Hindi naman siya rocket science, okay? Gamitin mo lang yung common sense mo. Ganon lang. Okay? Tapos, medyo magtatanong, mag-iisip ka. Magtatanong, magsasagot, mag-iisip. Yun, hindi pwedeng, halabira, go na naman. Magkakamali na naman tayo ng panibagong failure, ganyan. Ay, then sabi ko sa'yo, the more na gumagawa ka ng ganyang problema sa buhay is, lalo ka lang mahihirapan, okay? Hindi ka makakaalis-alis sa posisyon na kung saan ka naghihirap. Sabi ko sa'yo, lalo ka malulunod sa buhay. Lalo ka malulunod sa mga konsumisyon sa buhay. Dahil paulit-ulit mong pinapasok yung konsumisyon, okay? Naintindihan mo? Ay, naku, I feel bad for your children or for your child. Ay, naku. Alright, papasok na tayo dahil wala na tayong okay, saka na tayo mag-sermon ulit. Alright, bye.